So yun nga po mga kaparokya, upon checking sa Lion Hair TV, yung Facebook page ng Lion Hair TV, makikita mo talaga dito na napaka-bias nito pagdating sa It's Showtime. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil simpleng post lamang po ni Vong Navarro with regard nga po sa nangyayari sa Middle East ay na-post or ni-write-ups or ginawa na po nito ng lathala. And of course, yung simpleng pag-guest lamang po ng It's Showtime host sa GMA Network game show na Family Feud ay ginawan nga po nito ng write-up. Pero pagdating sa Eat Bulaga, ang tanging ginagawa lamang po nito ng kwento or sabihin po natin write-ups ay kapag negative ang mga nangyayari. Talagang mas relevant para sa Lion Hair TV ang mga programa ng Kapuso ng ABS-CBN at kabaligtaran naman po yan pagdating sa TV5 at Eat Bulaga. So yung mga simpleng post ng mga talent or mga artistang lumalabas sa GMA Network at ABS-CBN ay hina-hype nga po ng nasabing Facebook page. Pero mga kaparokya, yung natalo ng TV5 ng Eat Bulaga pagdating sa ratings, ang It's Showtime GMA Network at ang iba pa po nitong TV stations ay hindi po nagawa ng lathala. So makikita mo talaga dito mga kaparokya na selective pagdating sa pagbibigay ng information or paggawa nga po ng write-ups sa Eat Bulaga pag mga negative tulad ng sa Gimme 5 na isang participant na naglaro nga po sa Gimme 5 na kung saan ang first impression niya po nito ay parang pumapatay nga po ng, or nakapatay na po ay ginawan po ng write-ups pero yung mga ratings na nakuha ng Eat Bulaga kung saan tinalo nga po ng TV5 ang GMA Network ay hindi nga po nito ginawan ng istorya. Ganyan po ka-unfair ang Lion Hair TV na kung hindi po tayo nagkakamali ay may tuturing na rin po na mainstream media. Nga lang ay selective ang mga inilalathala or inilalabas nga po nitong write-ups. So anyway mga kaparokya, may nakita nga po tayong post with regard nga po sa isang congressman na tila hindi maganda ang naging imaginary nito kay Ann Curtis. Sobrang trending ngayon si Ann Curtis sapagkat meron niya pong isang kongresista na nagngangalang Bong Suntay. Kaano-ano kaya nito yung dating commentator at announcer reporter na si Anthony Suntay. But anyway mga kaparokya, sabi nga nito, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga at na-imagine ko na lang kung ano ang pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang imagination lang yun. So, isa kang public servant or public figure ay ganyan ang iisipin mo sa isang Ann Curtis. Okay lang sana kung isa kang ordinaryong tao at magkaroon ka ng desire sa isang artista tulad ni Ann Curtis ay matatanggap pa ng nakararami. Nga lang ay hindi ka po ordinaryong tao at yan ang sasabihin mo ay parang nakaka-insulto ito on the part of Miss Ann Curtis. Parang ang bastos naman po ng dating para sa nakararami, lalo na sa mga kababaihan. Coming from public figure, kumbaga sa isang politiko na hinalal ng kanyang mga constituent, ay hindi maganda ang iniisip kay Ann Curtis. Well, maganda naman po talaga si Ann Curtis. At kung ikaw ay isang ordinaryo, malamang ay mabibighani ka sa ganda nito. Kumbaga mga kaparokya, hahangaan mo ang kagandahan nito. Nga lang, iba-iba po ang tao. Iba po ang isang ordinaryong tao at iba po ang isang Bong Suntay na parang ang pangit ng image
kay Ann. Ayoko na lang pong sabihin na medyo may pagkamanyak, baka po kasi maano tayo ni YouTube. Pero para sa akin, ganun po ang rehistro ni Bong Suntay or Congressman Bong Suntay sa naging reaction nito nung makita si Ann Curtis. Ito ba yung dapat ninyong ihalal bilang congressman? Oo, sabi nito mga kaparokya ay hindi naman daw po siya pwedeng kasuhan sa sinabi niyang imagination lamang niya. Pero mga kaparokya, hindi maganda ito or hindi maganda ang magiging epekto nito sa kanyang pagkatao sapagkat makikita natin dito ang attitude ng isang politiko, partikular nga po ni Bong Suntay. Paano pa kaya mga kaparokya yung mga ibang kababaihan na nakasasalamuha or nakasalamuhan nito? Baka may tendency higit pa sa sinabi nito kay Miss Ann Curtis ang gagawin nito sa mga ordinaryong kababaihan. Nakaka-insulto ito sa mga kababaihan natin, lalo na kung may anak tayong babae. Para sa akin ay hindi po maganda ang sinabi ni Bong Suntay or Congressman Bong Suntay. At yun nga po mga kaparokya, nagbigay na nga po ng reaction ang kapatid ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith. Sabi dito, respectfully, Bong Suntay, what on earth? Bakit ganon ang thinking? Happy National Women's Month. So yun nga po mga kaparokya, buwan nga po ng mga kababaihan at yan po ang maririnig natin sa isang public figure tulad ni Bong Suntay or Congressman Bong Suntay. Dapat dito mga kaparokya ay hindi na po hinalal or hinahalal bilang representative ng kanilang distrito sapagkat dito mo makikita ang tunay na pag-uugali ng isang tao. Kumbaga, masyadong balahura at hindi na po nito inisip na mayroon siyang asawa at mayroon po siyang anak na babae. Medyo nakaka-insulto at para sa mga kababaihan ay kabastos-bastos po ang ipinahayag ni Bong Suntay. Kaya ganito na lang po ang naging reaction ng kapatid ni Ann Curtis na si Miss Jasmine Curtis Smith. Samantala mga kaparokya, kahapon nga po ay nagdiwang ng kanyang karawan ang Eat Bulaga host na si Maine Mendoza. At yun nga po mga kaparokya ay binigyan po ng masamang kahulugan ng isang Facebook page na nagngangalang Showbiz Chikadora Network na mayroon nga pong 846,000 followers ang birthday cake ng Eat Bulaga host na kung saan ayon dito ay wala na daw pong may pake kay Maine Mendoza. So basahin po natin ang write-ups nito ni Showbiz Chikadora Network. Kung noon, sandamakmak na cake ang pinapadala sa studio sa tuwing kaarawan ni Maine Mendoza at panay trending ito sa social media, ngayon ay tila hindi siya relevant at wala nang may pake. So parang napaka-big deal mga kaparokya sa nasabing Facebook page na ito, yung cake na dumating nga po sa studio ng Eat Bulaga. Well mga kaparokya, last episode nga po, kahapong episode ay pre-recorded nga po ang Eat Bulaga. So hindi naman po natin masasabi na onti lang po ang cake na dumating or nagbigay nga po kay Maine Mendoza. Pero kung live po yan mga kaparokya, yung episode ng Eat Bulaga, malamang marami pong cake ang matatanggap nito. Regardless mga kaparokya, marami man po or konti man po ang cake na matanggap ni Maine Mendoza, ano naman pong problema? Parang wala naman po tayong nakikitang problema regarding nga po dito. Talagang gusto lang din pong maging relevant ng Facebook page na ito na kung saan pati ang natanggap na cake ni Maine Mendoza ay ginagawa na po agad nito ng issue. Napakababaw mga kaparokya. Siguro wala na po siyang ibang mailathala na pwedeng makatulong para maging relevant ang kanyang Facebook
page or yung kanyang account at pati ang pamimigay ng cake ay ginagawa na nito ng issue. Ano naman kung konti lang ang cake ni Maine Mendoza, basehan na ba yon para sabihin natin na wala nang may pake kay Maine Mendoza? Palibasa yung sinusuporta nitong mga artista or TV network or anumang pong station ito ay hindi po makatanggap ng tulad ng natatanggap na cake ni Maine Mendoza. Ganyan po talaga ka-relevant ang isang Maine Mendoza sapagkat ginagawan nga po ng mababaw na issue. Ang importante mga kaparokya ay masaya ang pagdiriwang nito ng kanyang kaarawan. Palibasa, inggit sa mga achievement at sa mga natatanggap ng Eat Bulaga host ang nasabing Facebook page na ito. So, sa mga legit na barkads or mga sumusuporta sa Eat Bulaga, pansinin nyo naman po ang Facebook page na ito na tila ginagawa ng issue ang cake na natanggap ni Maine Mendoza kahit napakababo kasi gustong magpaka-relevant sa Eat Bulaga host na si Maine Mendoza. Pansinin nyo kasi nagpapapansin para lang pag-usapan. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo with regard nga po dito? Paki-comment naman po ang opinion or ang reaction nyo patungkol nga po sa write-ups nito. So hanggang dito na lang po tayo. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.